Bakit ba maraming tao ang may ayaw sa sales? Okay. Bakit kapag sinabing taon ang trabaho mo sa sales, ang unang sasabihin sa'yo nanloloko ka? O kaya naman, ayaw ng tao kasi mahirap 'yan. Now in this episode 3 ng ating Master of Sales podcast guys, ibe-breakdown ko sa inyo kung bakit gano'n yung pananaw ng tao. And ma-enjoy niyo 'to guys kasi meron 'tong bit ng history. Now, 'wag natin patagalin, let's go. Okay. Yung main reason kung bakit yung mga tao ayaw nila sa sales, it's basically this. Yung association, tsaka yung perception kasi ng mga tao when it comes sa sales is naa-associate sa nanloloko, nambubudol, networking, scam. That's basically it. At yan yung kultura natin sa Pilipinas. Na kung isipin nyo kasi, lahat ng mga taong nasa sales, usually naghahabol ng quota. Pinupush sila ng company na magbenta, magbenta, magbenta. Bakit? Yung sales kasi guys, tied yan sa revenue. Kapag wala ang benta, wala kang kikitain. At yung company, kapag walang kinikita, walang ipapasahod. So, ang pinaka frontline sa business department is yung mga salesperson. So, yung salesperson, pinopokpok ng mga managers yan, pinopokpok ng company, magbenta kayo, magbenta kayo, magbenta kayo. Now, if may maling way or wala masyadong magandang sistema of selling, or walang proven na clients or alam mo yun, predictable na way para magbenta sila. Itong mga salesperson gumagawa ng mga magic yan. Kaya sila gumagawa ng magic para makabenta sila. At dito na pumapasok yung parang sa last episode natin, mina-manipulate nila yung pagbebenta. May mga, kunwari, insurance person, nagbebenta sila ng insurance ng hindi okay na way. May mga nagbebenta ng sasakyan pa sa makabenta lang. May mga tao, nilalaro nila yung presyo para makabenta lang. So, yun yung mga association sa sales para lang magstay sa trabaho. Now, sa sobrang dami at naging part na ng kultura yon, ganun na yung nangyari. Maraming tao may ayaw sa sales kasi naloloko sila, nabebentahan sila, nabubudol sila. At pinaka nangyayari kasi dito is majority ng mga salesperson is parang especially sa kultura ng MLM, maraming mga MLM people kasi, mga networking, multi-level marketing, is parang kailangan i-fake mo yung sarili mo para magmukha ka mayaman. So, na-associate na ganun. Akala kasi nila okay yun, pero sa mata ng ibang tao, hindi. Kasi alam naman ng tao na hindi naman pwedeng yumaman agad. It takes time. Pero pinipilit kasi nila. So, yun yung kultura. Isipin nyo, from panahon pa ng mga lola natin, natapon at natapon at natapon yung ganong pananaw, ganong mindset, nadala ng mga bata na naniwala doon, na napasa ngayon. Kaya ito nangyari, guys. Kaya, ayaw ng mga tao sa sales. Yan yung reason. Now, kapag yun yung setup, ang tanong ba, masama ba yun, Sir JC? Alam niyo guys, advocacy ko is hangga't meron akong matuturuan na tao magbenta at hindi sila magutom. So, yun yung pinakagusto kong mangyari. Kaya ako ginawa tong channel na to, kaya ako siya ginagrind para maraming matuto sa pagbebenta. Kasi if you know how to sell, marunong kang i-negotiate yung future mo. Alam mong kung paano ka magbenta, hindi ka magutom kasi marunong ka magbenta. It's the pinaka foundational skill ng tao na kahit panahon pa ng mga Hapon, lahat ng mga merchants, lahat ng mga traders, nagte-trade ng mga kung ano-ano, marunong sila magbenta. So, gusto ko basagin yung pananaw nyo guys. Yung way kung paano nyo tinitignan yung sales, kung ganun, hindi na siya ganun ngayon. May mga tao na nag-exist to educate people na iba na ang sales. Nag-evolve na yung sales to the point na sobrang talino na nyo na as consumer, as a consumer, to the point na naging specialist na yung sales. Okay? Kailangan nyo mahalin yung sales, hindi dahil sa sole purpose na gano'n, na sa sinabi ko, pero yung reason kasi is if you know how to sell, you know how to sell yourself, alam mong makipag-negotiate, alam mong ibenta sarili mo, alam mong kumausap ng tao. Try to think or i-anchor na yung sales is all about communication. And if you know how to communicate yourself well, definitely, hindi ka matatakot. Kaya mahalin yung sales. And also guys, napaka-profound na career yung sales. Ito yung naging career ko all throughout. May mga bash, mababash ka. Pero ang reality kasi guys, sales is helping people. Kapag ginagawa mo siya ng tama, ang daming thank you sasabihin sa'yo. Even yung mga past clients ko na nag-start pa lang ako nagte-thank you.
So, may inend ako ngayong project and halos umiiyak yung manager ko kasi mami-miss nila yung ano, yung work ko. Kasi ang dami namin natulungang mga clients. Kapag tumutulong ka ng tao, ang sarap sa feeling, may fulfillment. And that's one of the thing na ma-enjoy nyo sa sales. If nasa cyberzone ka, nagtatrabaho ka kasama nagbebenta ng gadget, tapos pangarap ng tao yung iPhone 17 na yun, tapos ikaw yung reason kung bakit niya nabili yun kasi ikaw yung salesperson, ginaid mo siya, magte-thank you sa'yo yun. If tama yung pagbebenta mo at saka yung way mo of selling. And let's say naman, if ikaw naman yung tao na nagtatrabaho sa sasakyan, tapos dream car talaga ng tao yung bebenta mong sasakyan. Tapos ikaw yung naging parang avenue niya para ma-achieve yun. Magte-thank you sa'yo yan. So, ganun yung anchor yung sale. It's all about helping people. Tumutulong ka, binabayaran ka in terms of commission. Napaka-fulfilling na career yun. Hindi mo ito makukuha sa ibang type ng career kasi sa sales, nalalaman mo yung story ng tao eh. Yung mga clients na mamimit mo, matutulungan mo sila, mabibigyan mo sila ng pag-asa na kaya nilang ma-achieve pala yung mga kailangan nila. Paborito ko dyan, si Kuya Hybe, parang Hybe, di ba? Pangarap ng mga tao magka-Rolex kasi yung pinaka para sa kanila, simbolo ng success. So, si Kuya Hybe yung narang tao yung alam mo yun, yung nagbibigay na maging totoo yung pangarap nila in terms ng relo. Si Kuya Franz Akim naman ng F2A cars in terms ng dream car. So, gano'n. Yung iba naman, condos. Di ba? Pangarap ng tao magkaroon ng magandang penthouse or condo or magandang bahay. Yung mga salesperson sa real estate or mga agent, sila yung nagfulfill nun. Tapos, magte-thank you yung mga client. So, sales is all about helping people, guys. Kaya lang siya nagiging mali. Sabi ko nga sa episode 2 is minamanipulate kasi ng tao. Kapag minanipulate mo, ang tawag ko na doon budol. Kaya maraming tao may ayaw sa mga salespeople. Pero reality guys, if makakita kayo ng magaling at marunong na salesperson, yung talaga may puso to help people. That's definitely a good encounter. And maraming ganun guys na nag-exist. Hindi lang sila flashy, hindi lang sila masyadong nakikita. Kasi yung mga good guys sa sales, hindi naman kasi sila masyadong maporma. Sila yung mga taong ginagawa ng tama yung negosyo at saka yung activity. And I hope sana nababasag ko yung pananaw niyo when it comes sa sales. Kasi baka iniisip niyo na ayokong pasukin yan or kaya naman gusto mo siyang maging career kaso natatakot ka kasi ganito, ganyan. It's a fruitful career, guys. Ang masasabi ko lang sa inyo, always anchor yourself on helping people and make it moral, ethical, and legal. That's basically it. Kasi if follow natin yung rules na maraming taong nagmamanipulate ng sales, hindi mababago yung industriya. Kailangan nating baguhin yung industry. Kailangan natin siyang gawin ng tama. And nadala lang naman yun ng kultura sa pinakauna. Pero tumatanda na sila, malapit na sila mag-expire. Tayo na yung new wave. Kaya nandito ako for you as a speaker to remind you na gagawin natin maganda tong sales industry, papagandahin natin yung game, magbe-breed tayo ng maraming matatalinong tao at gagawin nating magagaling yung mga tao. Para kapag magagaling yung salesperson, moral, ethical, legal yung practices natin, more businesses and yung consumer base natin lalaki kasi ma-fascinate at magkakapag-motivate tayo na maraming tao pumasok sa sales. So yung next generation nasa safe hands sila. So yun yung advocacy ko guys. And napakasarap makarinig ng taong natututo sa pagbebenta kasi hindi na sila magugutom. If you know how to sell, definitely you will have something to it. So, yun yung reason kung bakit ayaw ng mga tao sa salesperson. And I hope nabasag ko yun na nagbabago na. Now, I think to close this, anong gagawin nyo sa mga taong ganun? Stay away. Yan lang. If may mga tao kayo na-encounter na parang bubudulin kayo, just stay away. That's it. Hindi nyo na kailangan sila i-confront. Hayaan nyo na lang stay away. And ito yung reason bakit nag-exist tong channel natin para matuto at tumalino kayo para alam nyo kung paano i-identify. So, that's basically it. It's all about culture na na-embed at saka association kung bakit ayaw ng tao sa sales. And I hope guys na bago ko yung pananaw nyo about dito sa sales, yung sa hate na nakukuha natin ngayon. So again, if
if you're interested to paano ba mag-start sa sales, Sir JC, Kuya JC, Coach JC, or whatsoever, may link ako sa baba. I have a free community that teaches sales, and feel free to check it out. It's called Remote Sales. Link on the description. Check nyo na lang para matuto kayo. So, remote sales is basically work from home na freelancing skill na kung saan pwede ka maging salesperson pero work from home ka. Clients mo mga foreigner, it's a freelancing job. So, VA ka dito pero specifically sales. So, if you want to check yung free resources ko, maganda yung community natin. A lot of people. Right now, at this very moment, we're approaching 3,800 members. So, feel free to check it out. And also guys, sa mga magtatanong, Sir JC, nagfa-facilitate ka ba ng training? Sales manager kasi ako. Yes, if you have some inquiries or gusto mo consultation, I do one-on-one consultation. If remote salesperson ka or salesperson ka, gusto mo magkaroon ng coaching or whatsoever, PM mo ko, check mo sa IG, same name. Or kaya naman, kung gusto niya ng in-person seminar, like meron kang sales team, gusto mong palupitin sales team mo, may problem ka, I also do that. Open na din yung service ko for trainings. Feel free to message me. And hindi siya templated yung trainings ko. It's a tailored fit training para mas matamaan natin lahat yung mga kailangan natin ma-discuss. So if you're interested, feel free to message me. I'm happy to serve you guys. So yun. Ang last ask ko na lang sa inyo guys, like, subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito, and share mo to sa mga tao na kailangan malaman to. Pwedeng sa manager mo, pwedeng sa friend mo, or kaya naman kung kanino na makakatulong. Kasi kapag tumutulong ka ng tao, definitely associate ka nila sa good things. And yun yung gusto ko mangyari sa inyo, na mag-breed tayo ng mga tao na good guys. So yun lang guys, kita-kits sa episode 4, and maganda yung topic natin doon. Peace.